kailangan niya ng alaga. Kung nagmamahal kay Kristo, kung nagmamahal sa simbahan, nandun ang pagsisikap, nandun ang pagbubuhos ng sarili, nandun ang hindi pagsugod. Kapag ako'y nagmamahal, hindi ako susuko. Pagtityagaan mo. Mga kaibigan, yan ang una namin tanong sa sarili natin. Ano ba ang ating pinahanap? Ano ba ang desire na ating pinagsisikapan? Tulad ng Maria Magdalena, ang ating desire ay makita, makapiling ang Panginoon, at para sa Kanya, magsisikap ako. Naikwento ko kanina sa Kawit, fiesta rin sa Kawit. Pero kung nakausap kanilang mga pari ng military, yung mga chaplain ng military, sabi ng isang pari, sabi niya, alam niyo siya, yung desire, at saka yung perseverance, totoo yan, dapat suliin. Sabi niya, napapansin daw niya, pag-isip niya sa umaga, ang una niya tinitingnan, yung cellphone. Yan na yun ang pinanatian ng mga cellphone. Para sa cellphone, paatay. Para sa cellphone, magkakakaw. At kahit sa cellphone, basta puro magkakaw, ano manakita? Ano manakita? Sino manakita? Gusto mong tingnan. Ano hindi ka makapagkitay? Yan ang ngayon ang bago natin lang. Yan ang bago natin. Sabi ko pare, dati pag-isip ko sa umaga, kataang-tanda mo na ako sa kailangan. Ngayon, pag-isip ko sa umaga, tinitignan ko, may message ka na. No, what do I desire? Do I desire a cellphone? So if that is the object of my desire, I will persevere to serve the cellphone. It is always in my mind. It's always in my pocket. It's always in my hand. It is my new word. And it depends on me. So kay Maria Magdalena, a disciple is a lover. Someone who loves. And because of this love, I persevere. Tayo po. Ano ba ang pinamahal? At saan napunta ang ating perseverance? Yan ang muna. Ang ikalawa po, sabi ko ni San Pablo sa unang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Korinto, si Jesus namatay at nabuhay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. At ang lahat daw ng alaga na binibigyan dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, sana tulad ni Kristo, tayo may mabuhay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Mabuhay, mamatay, hindi na para sa sariling interes, kundi mabuhay, mamatay para sa iba. Ganoon ang ipinakita ni Jesus. Ganoon sana ang mga halaga. Di ba meron tayong kanta? Walang sino mang nabubuhay para sa sarili. Walang sino mang namamatay para sa sarili naman. Kasi ganoon si Jesus. Sa mabuhay, sa mamatay, hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos at sa tao.